Ito po, ang panauhin po natin ngayon iba naman yung specialty po niya. Siya po ay entomologist, specialist na po sa mga insekto. Ano po, ng DOH. Pag-usapan po namin paano tayo magkakasakit sa ganitong dengue problem. Siya po ay si Miss Norma J. Hoson. Welcome to What's Up, Doc. Can I call you Norma? Opo. Okay, Norma, no? This is going to be a very exciting interview dahil alam mo, dengue dito sa Pampanga at saka dito sa Angeles. Sabi nga ni Dr. Lyndon Lisoy, siyang national coordinator. Ang dami raw cases dito sa Angeles. And dati ko po siya kasama sa DOH. Oo. Ngayon, pag-usapan natin as an entomologist, paano bang nagkakadengue ang isang tao? Ang isang tao po ay pwedeng magkaroon ng dengue kung siya ay nakagat ng Aedes aegypti o Aedes albopictus na lamok na merong dengue virus. Ang gusto mo sabihin, Norma, not necessarily na any mosquito. Hindi, opo. Hindi. Yung Aedes aegypti lang o Aedes albopictus lang ang pwedeng magdala ng dengue virus at isasalin sa tao. Okay. Itong Aedes mosquito na ito kagat ng kagat yan magkakaroon ng virus, magkakaroon ng dengue itong mga tao? Pagka po ang unang kagat niya ay merong virus, makukuha po niya ang virus. Saan niya makukuha ang virus muna? Doon sa taong may dengue. Ayun po, napakaliwanag po nun. Ito pong mga mosquito aegypti ito, kapag nangagat, kung walang virus po sa katawan, walang wala pong epekto yon. Pero kapag meron siyang kinagat na may dengue, may virus, virus sa katawan, magkakaroon ng virus yung lamok na Egypting yan. Opo. Ayan. Anong mangyayari pagkatapos nun kapag meron na siyang virus dito sa katawan yung Egypti mosquito na yon? Ang lamok po na ito nangangagat tuwing ikatlong araw. Kasi pag ang nakuha niya sa iyong dugo ay may virus, iitlog muna siya. Pagkatapos ng 3 araw, iitlog at kakagat uli. Sa susunod na kagat niya, hindi pa niya naisasalin yung virus sa susunod na taong kakagatin niya. So, hindi magkakaroon ng infection? Hindi po. Yung kinagat niyang tao yan? Dahil kailangan mo ng tumagal sa katawan niya yung virus, magre-replicate o magpapadami hanggang sa umabot po dun sa salivary gland ng lamok at sa pagkagat niya, maisasalin. Nasa salivary gland na pag pump ng salivary gland, kasama yung virus. Ilang araw yon, Norma? Mga 8 hanggang 10 araw. 8-10 araw. Pagkatapos niya nangagat ng may biktima ng dengue, hindi mo na siya, biskin na kagat ng kagat nun, wala pa, no? Wala pa po. Yung pagkatapos ng 3 araw, yung kakagatin niya, wala pa. Yung susunod na ikatlong araw, wala pa rin. Dahil 6 na araw pa lang yon. Ngayon, yung susunod, magiging 9 na araw, maisasalin na po niya yung virus. Pagkatapos nun, yung mga susunod na biktima niya, naisasalin na niya, tuloy-tuloy yung virus, susunod na kakagatin. Okay. Norma, ang mangyayari nun pagkatapos ng 9 days, yung mga itlog niya, kapag naging buhay na yung mga mosquitong yon, may virus na ba sila? May posibilidad po na merong virus. May mga pag-aaral sa ibang bansa na ang posibilidad na nagkakaroon ng virus, yung itlog ay nandun. Pero maliit lang po yung porsyento nung nagkakaroon ng virus. Ayun. Kanya tayong lahat, kailangan malinis yung lugar natin. Opo, wala po yung mga
gustong pang itlogan ng lamok, kamukha ng malinis na tubig na naiimbak sa mga lalagyan. Yun ang gusto nila. Malinis, na walang dumi, na nasa mga, yung stagnant. Stagnant? Oo, stagnant. Well, napakaganda po ng nasabi ni Miss Norma Hoson po, siyang isang entomologist, na ang isang lamok, ang pangalan ni Gyptai po. Gyptai. Yan po ang nagdadala po ng virus na yon. Pero, yung pong lamok na yon, hindi siya magbibigay ng dengue kung hindi siya kakagat ng isang mama na may dengue. Opo. So, napakaliwanag po niyan. Kanya sana yung mga pasyente pong may dengue sa pamilya po ninyo, kailangan siguro yun kailangan nakakulumbo yun. Hindi makakagat ng lamok. Ang pagkukulambo po kasi, sa araw naman po kasi yan nangangagat. So, hindi naman tayo natutulog. Kaya oo nga pala. Kaya yung konti lang po ang naibibigay na tulong ng kulambo. Kung halimbawa merong may sakit sa bahay, yun, pwede nating kulambuhan. Para hindi makakuha kung may lamok man sa loob ng bahay, hindi niya makagat yung tao na merong virus. Ayun. Yun po. At saka na-mention mo rin kanina, yung mga lamok na yon, kamo nangangagat lang sila nangangagat lang sa oras ng sunrise at saka sunset? Buong araw po nangangagat yon, pero mas marami ang nangangagat ng mga alas 8 hanggang alas 10 at saka alas 4 at saka hanggang alas 6. Sa 2 oras pagkatapos sumikat ang araw, 2 oras bago lumubog ang araw. Pero buong araw merong nangangagat. Ayan. Maliwanag po yan. So, maraming salamat, Norma, for being a part of What's Up Doc. Salamat po din at maigi po yung naibibigay yung tamang impormasyon para sa kaalaman ng mga tao. Thank you very much. Okay.